Inay Prosperidad, Agusan del Sur. This is 89.7 Agusan Radio FM, the broadcast radio station of the provincial government of Agusan del Sur. 89.7 Agusan Radio, a station that delivers relevant, fresh news and information. 89.7 Agusan Radio, a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. Inyong mabati matag Martes sa alas 7 sa gabi. Uban ni Dr. Milhamid Tumawis. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Come and blast, the innocent can never last. Wake me up when September ends. Ring out the bells again, like we did when spring began. Wake me up when September ends. Comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends.
7:05 ng mapayapang maulap-ulap ng gabi dito sa Patinay, Agusan del Sur, ang pagmabalik ng inyong lingkod, ang inyong prinsipeng manggagamot, ang programa nating kapakipakinabang, programang Kalinaw o Kaimsog. Maayong gabi sa mong tanan, mga kaigsunan, amigo, amiga, mga agsornon, mga karagawnon, kami po ay bumabati sa inyo ng mapayapang gabi. Maayong gabi sa mong tanan. Kaigsunan, pinabati ko ang ating mga kaigsunan dyan, mga kaigala, dyan sa mga karinderya na hanggang ngayon ay nakabukas, nakikinig sa ating 10,000 kHz dito sa DXGB 89.7 FM Agusan Radio, dito sa ating mga biyahera, no? Mga bus terminal. Marami po tayo dyan, mga kababayan, na naka-tune, fine-tuning, habang bumibiyahe. Dito sa ating mga walang humpay na bumibiyahe, araw-araw, gabi-gabi. Ito mga truck na madalas makakita ka rito na oras-oras may truck, araw at gabi, na may lulan, na palkata. Yan, dyan kilala ang Agusan del Sur. Kayo po ay naka-fine-tuning sa ating 89.7 FM Agusan Radio dito sa lahat ng mga pribadong sasakyan na bumibiyahe, na nasasagap ng ating FM radio dito sa ating mga karatig probinsya, ay nakikinig po sila sa ating FM Agusan Radio. Dito rin sa ating Gemstar Cable TV, maraming nanonood sa atin dyan. At dito sa social media, sa FB Live ay nag-appear po tayo dyan. I get an notion from the look in your eyes, yeah. You built love, but that love. Sa lahat ng ating mga kababayan na sa bukirin ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, dito sa may bandang Surigao, mga dalampasigan ng del Sur, Surigao, del Norte, at dyan sa may Dinagat Island, itong 5 probinsya ng ating Region 13 Caraga, ay binabati natin kayo na naway mapayapa ang inyong mga gabi. Sa lahat ng ating mga kababayan sa kanya-kanyang tahanan na sa mga ganitong oras ay nasa hapagkainan, yan, mga hapunan na naway ang bawat miyembro ng pamilya ay magkakasama na naghahapunan ngayon. Sa lahat ng ating mga liderato, especially sa Team Meribong, kay Aptik na last termer na Governor Santiago Cani Jr. Gov, matagal na tayong hindi nakakapag-usap, bising-busy ang ating energetic, no, na gobernador, at ang kanyang bagitong vice governor na si Vice Governor Patricia Plaza, at ang congressman natin na belated happy birthday, Congressman Bascog, at of course ang ating Team Idibong, ang veteranong leader ng ating probinsya, ay nag-birthday rin last month na maligayang kaarawan. No other than our former governor, now Congressman Idibong Plaza. A little piece of heaven turns to gold. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. Sa lahat ng mga sanggunyang panlalawigan, mga municipal mayors, city mayor, at lahat ng kanilang mga sanggunyang bayan,
ating binabati kayo dito sa Agusan del Sur. Ang ating mga karatig probinsya, ang 4 na gobernador, Gobernador Pimentel, Gobernador Amante, Gobernador Barbers, no? Kayo po ay yung mga constituents nyo ay nahagilap ko. Ibig sabihin na napapagserbisyoan natin sa Datarsi Agusan del Sur. Pinabati natin siyempre ang ating mga staff dyan, ang aking mga staff and personnel, no, na nandiyan pa rin, no, nagsiservisyo sa atin sa DOH, Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center, Agusan del Sur. Nandiyan kayo yung mga naka-duty at ewan ko yung nasa bahay kung nakikinig sa atin o kaya nanonood. At of course, sa ating mga inpatient na person who use drugs, ang tawag namin sa kanila ay brothers and others. Definitely ay nanonood kayo sa Gemstar Cable TV kasi kasama yan sa structure nyo, sa ayaw at gusto nyo. Every Tuesday 7 p.m. up to 8 p.m. nanonood kayo sa akin. Pinabati ko kayo, lalo na yung mga bago dyan, no? Wala kayong magagawa kundi mag-adjust kayo, kaya nandiyan kayo sa loob para gamutin ang inyong addiction, at saka sa mga senior naman na patapos na, alam nyo na ang programa. Ituro nyo dyan sa mga bago. Tulad ng sinasabi natin parati, ang TC, ang ating therapeutic community, ay treating its own self. Ibig sabihin, ginagamot niya ang kanyang sarili. Ibig sabihin, kayo-kayo ay nagtutulungan para magbago na at magamot ang inyong addiction. At sa ating mga pasyente rin, mga kliyente sa aftercare program, yes, matigas ang ulo mo, nakakailang positive na kayo. Yan, wala tayong magagawa dyan. It's either pag-iisipan ko, i-recommit kita o dapikol ka na. Lalo na yung mga plea bargainers. So kayo dyan sa aftercare program, galingan nyo, para sa inyo yan. No? Bago ang pamilya nyo, para sa inyo yan. Para pag gumaling kayo, magkakaroon kayo ng matiwasay na relasyon sa inyong mga pamilya. Ayan po, unahin nyo ang inyong rehabilitation program. Dito naman sa outpatient na aming mga kliyente, naway masurvive nyo. Hindi yung survive na para lang matapos nyo. Masurvive nyo, yung mga ma-overcome nyo ang inyong mga tinatahak na mga issues. Nandyan ang ating outpatient, mga staff, no? Na lahat ng issues sa inyo ay i-address nyo yan. Sabihin nyo sa inyong mga case managers para kayo ay totally at patuloy na magamot sa inyong addiction. Okay, pagpatuloy nyo ang inyong recovery program. Recovery is a lifetime. Yan, no? Yung relapse na yan, napakauso na ngayon ng relapse na term, which is in fact sa amin po yan, yung relapse sa drug addiction, maybe substance or non-substance addiction. Yung relapse na yan ay hindi maganda pakinggan. Ayan, ginagamit na ngayon kung ano-anong term, no? So, relapse. Meron tayong mga relapse program dyan, no? Para i-combat, no? Para hindi kayo mag-relapse, i-combat ang inyong mga triggers. Pinabati ko ang aking, parati ko nakakalimutan ang ating mga kasama rito sa PTV4, PTV8, dito sa DXGP, 89.7 FM Agusan Radio, dito sa PIO, ang aking mga kasamaan rito, mga journalist, mga broadcaster, no? Mga anchor, mga reporter, no? Kayo ay, nakakalimutan ko kayo batin, kayo ay pinagmamalaki natin ang mga inyong kakayahan. Ako ay part-time lang kasi sa gobyerno rin ako. Kayo po ay mga bayaning hindi
hindi napapansin sapagkat kayo ang nasa inyo ang tanda ng demokrasya. Ang malayang pamamahayag ay tanda yan ng demokrasya. No? Kasi pag mawala, masakal ang malayang pamamahayag, ayan po ay hindi na po demokrasya yan, kundi dictatorship na yan, o ano man dyan, o komunista man, o whatever. Sometimes you wonder if Whatever! Imamusta ko lahat ng ating mga kamembro sa kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Patuloy tayong mamagitan sa lahat ng issues, positive or negatives. Mamamahayag tayo, magbabahagi tayo ng mga informasyon na mga balita na para mabuksan sa ating mga kababayan, sa ating mga mamamayan ang katotohanan, walang bahid na kasinungalingan or walang bahid na sabihin nating pumapabor sa iba, sa kabilang side, kundi ang katotohanan lang ang dapat nating maihayag sa ating mga mamamayan. fight is worthwhile, the precious moments are all lost in the tide. Dito sa ating bansa ay buti naman ay marami ng history sa ating mga mamamahayag na nalalagas. Pero buti naman hanggang ngayon ay umiiral pa rin ang ating malayang pamamahayag, whether dito sa radyo, sa telebisyon, at ngayon ay nauso na itong social media. Sa aking mga kasamahan sa media ay patuloy tayong magbigay ng tapat at matapang na pamamahayag. Ayan. Mga kaigsunan, And nothing is what it seems, the feeling of belonging to your dreams. Listen to your heart when he's calling. shoutout natin si Angeli Gaid. Good evening, Doc Prin. Shoutout ko sa mga ates and brothers. Ampulang sa matag kanunay. Shoutout pod ko sa mga cheese et and kang momo. I miss you all watching from Cagayan de Oro City. Ayan. Yung mga pagpatuloy nyo ang inyong recovery, ha? Ayan, si Randy Santisas listening. Ayan, no? Away, alam nyo, walang saysay ang inyong mga pinaghirapan kung hindi nyo isabuhay ang inyong rehabilitation program. Mga kaigsunan, For you, listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. But listen to your heart. gusto ko rin batiin na last week nasa Bacolod City kami, Visayas and Mindanao Management Review. Ayan, nandun lahat ng ating mga direktor, mga MCCs, COH, lahat nandun kami, no, sa DOH, Visayas and Mindanao, mga top manager ng DOH sa Visayas and Mindanao. Ayan, nakita naman natin, no, na may change of leadership, no, pero may nakikita tayong pag-asa. Ayan, binabati natin ang bagong appoint na Undersecretary Gregorio Murillo Jr. Ayan. Kasi po, unang-una, taga-Caraga po yan, Region 13. So, advantage dito sa Region 13, no? Siya po ang naka-assign dito sa Mindanao, no? At saka sa HFEP yata, no? Yan, si Undersecretary Gregorio Murillo Jr. Yusek, sir, naway maging instrumento ka na lalong mapansin ang mga operating health facility, hospital, TRCs, or lahat ng ating mga DOH services dito sa Mindanao ay lumaki ang budget at lahat ng ating mga kailangan, no, hindi lang budget, everything, no, that will suffice our health services
ay mag-instrumento po kayo. Kasi taga Mindanao po kayo na makatulong sa Mindanao Block. And of course, dito rin sa Visayas si Yusek Maestral. Ayan, no? Ang napakabait. Noong unang meet pa lang natin, very accommodating si Yusek. So, Undersecretary Maestral, ayan, po siya, nakikinig talaga sa amin, no? So, plano namin na lagyan ng bakulod ng TRC, no? Kasi ang bagong rehiyon, yung NIR na yan, no? Sa Negros, na bagong region yan, no? Ay ilang probinsya yun? 5 probinsya yata, no? If I'm not mistaken. Tapos wala silang drug abuse treatment and rehabilitation center. Kaya ipagpapatuloy namin yan, tutulungan natin na magkaroon sila doon ng TRC, no? Kasi definitely marami tayong mga pivots dyan. Kahit saan namang lupalop dito sa Pilipinas, ay marami tayong mga kababayan na nalulun sa bisyo at sila ay tumatahak sa mundo ng adiksyon. Before you tell him Oy, baka makalimutan ko pati si Yusek Hembra nandoon at saka si apat na Yusek si Undersecretary Yusek Chong. Ayan, no? Yan, talagang hindi ko nakilala Akala ko teenager na nung nag-uusap kami, nung nilibre kami ni Yusek Maestral, no? Sorry In fairness kay Yusek Chong, no? Alam niyo po, yung almost 5 years kong iniintay na ambulance, kung hindi pa siya nakaupo, ay hindi marirelease yung ambulance. Yan, katotohanan po yan. Talaga pinunta niya doon sa Marikina. Doon sa isang ng DOH, facility ng DOH. Nandun yung mga ambulance, pinarelease niya lahat. Yan, no? In fairness, si Undersecretary Chong, no? Ay po siya, by dentist ang profession, meron po siya, may paninindigan din ang ating bagong Undersecretary. Ayan, napaka-successful naman ang aming Visayas Mindanao Management Review. And of course, Secretary Teodoro Herbosa, ayan, as I've said many times, several times, nandito po kami. Ako mismo ay sumusuporta sa iyo. I am your alter ego dito sa mga operating facility. Diyan sa zero billing ay talagang ginagampanan natin yan ng mga ospital. Naway madagdagan ng budget ng Department of Health. Kasi talagang nagsusumikap tayong implement itong universal healthcare. Yan ang ginagawa ngayon ng ating butihing kalihim na Sec Ted Herbosa. Boss, pagpatuloy natin ang laban, no? Ang i-implement ang ating universal healthcare. Sa dami ngayon ng issue, no? Lalo na ngayon diyan sa DPWH, no? Ay kahit paano nakaka-neutralize ay itong Department of Health. Kasi nga sumasabay din tayo na positive, no? Kasi sa dami ng mga issues ngayon, itong free hospital, I mean zero hospital billing, ay pagsusumikapan natin yan. Yung computation ng ating butihing kalihim, no? Kung madagdagan pa ng another 200 billions ang budget, no, sa 2026, talagang mako-cover niya. Lahat talaga malilibre. Yan. Talagang dati may savings dyan sa PhilHealth. Ito namang ating presidente na CEO, si Dr. Mercado, President Mercado ng PhilHealth, napaka-active din. So, lahat na lang, no? Alam niyo po, PhilHealth accredited kami, very humanistic. Ibig sabihin, flexible ang PhilHealth ngayon. Hindi tayo pinapahirapan.
no? May mga pulisiya pa na sa atin nanggagaling, kaya yun na lang ang gagawing pulisiya, kasi nga yung mga claims, no? Kasi kailangan natin ma-enhance ang operation through yung funding ng PhilHealth. The same thing, ang outcome, makakapagserbisyo tayo ng libre. Diba? At bago ko makalimutan pala, itong darating na Saturday, no? Hindi ko pa na ano yun kung anong siguradong matutuloy yun. Pero ang alam ko, nakausap ko, mayroon kaming urgency meeting ng virtual, Undersecretary Murillo, dito sa atin sa Mindanao, magkakaroon tayo ng nationwide na handog na libreng outpatient consultation, laboratory ng 8 o'clock to 12 or 6 o'clock to 12. Half day lang po, no, sa lahat ng mga ospital, no? Ayan, gagawin po natin yan para lang sa handog ng kaarawan ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Yan ang mga initiative ng ating Department of Health. Kaya dito sa Mindanao, pagsusumikapan natin yan. Sa 13 po yun. Kailan bang 13? Saturday. Yan, no? So, dito sa DOP, sa Agusan del Sur, yan po, di ko alam kung matutuloy yun dito sa DOP. Pero sa Nasipit, panigurado po yun. Na libreng konsultasyon, pati laboratory, magda-download ang pondo dyan, ang DOH, no? Para ibigay. Ang libre lahat, no? Kahit may pera ka o mayaman ka, basta pumunta ka doon sa ating mga mababanggit na mga ospital na government na magiging libre ang konsultasyon pati mga laboratories. Half day lang po yun. Yun ay tribute natin sa ating darating na kaarawan ng ating Pangulong BBM. Papa, shout out si May Guapa. Shout out to my dad's brethren, the good man, Congressman Johnny Pimentel of Surigao del Sur. Oy, tama-tama, no? Kanina lang. Kagagaling lang namin sa may Tandag City, Surigao del Sur. Kagagaling ko lang siya. Nangiting-ngiting pa tayo, no? Talagang nasa Sanborn tayo. Yung Rehab Riders natin. Diyan sa may Northeastern Mindanao State University. Galing po kami dyan. Ngayon lang po. So, umagang-umaga, pumunta po kami doon. So, nagkaroon po tayo doon ng Suicidal Prevention Symposium. Nandun, dala-dala ko ang aking psychiatrist, psychologist, mga health program officers. We conducted our symposium, no? Yan, dami nating mga na-topic doon, no? Yung mga suicidal prevention. Isa doon sa mga sinabi natin ay talagang itong suicidal prevention na topic ay hindi pwedeng hindi ma-integrate. I mean, it is strongly linked sa drugs, sa mental health ng generation ngayon, by, like for example, yung social media distraction, too much distraction, even sa HIV, even sa lifestyle, no? So, lahat po yun strongly link doon sa suicidal prevention. Kasi nga, all of those things will lead to suicidal tendency, suicidal attempt, and the worst is suicidal case talaga. Kasi ngayong month na to ay suicidal prevention ngayong September. Ayan. So speaking of September din, kaya nga nandun kami sa, first time ako nakapunta doon sa, though I've been there in Tandag City, no? Umulan pa nga, nagbasa kami nung papunta. Buti lang pauwi, hindi umulan.
Diyan sa may Tandag City, nandun yung Northeastern Mindanao State University. Sina Dr. Kit, ang ating mga Dean ng College of Medicine. Magkakaroon po tayo dyan ng College of Medicine by next year. So, pinupulido na nila. Ang narinig ko sa kanila, yung laboratory ay di pa na license, no? So, sana patuloy niya yun. Sabi ko nga, ako ay magkukumit din kung may tutulong ako, no? Whether sa staff ko or sa aking mga services, ay tutulungan natin ng NIMSU para matuloy ang kanilang College of Medicine accreditation. I don't know why. Listen to your heart. Before. Imagine, no? Kakagaling ko lang dun. Kung meron tayong College of Medicine dyan, my goodness. Maraming makaka-enroll sa banda ng Surigao del Sur, Surigao del Norte, even dito sa may Agusan. Di ba? Sa CSU, yan, lalagyan din yan eh. No? So, yan. Yan ang decentralization. Yan ang federalismo, no? Nabanggit ko pa yan 4 years ago, 5 years ago. Ayun, nagkakatotoo na. Nalagyan ng College of Medicine itong mga probinsya. Itong mga line, no? Ayan, nagkakatotoo na, no? Napaka yung mga dream natin, no? Ay nagmamanifest na. Listen to your heart. Take a listen when he's calling for you. Listen to your heart. Kaya marami talagang matutulungan. Diyan sa MSU, yung College of Medicine dyan, almost lahat ng mga nami-meet ko, lalo na sa akin, no? May mga staff ako dyan, si Dr. Tristan, yan, mga MSU graduate, mga doktor yan, yung si Doc Kit din, yung Dean ng College of Medicine ng NIMSU, mga taga-MSU yan. Much more kung dumami pa ang mga ating mga government universities and colleges na may College of Medicine. Yeah? Ang ating mga kababayan na mga dukha ay makaka-afford, they can afford to enroll in medicine, kaya dadami ang ating mga doktor. Tapos, makukompleto natin yung, alam nyo po, ang computation noon, hindi ko alam kung maalala ko pa, 33,000 of Filipinos na isang doktor ang nakatoka dyan. O ilang milyon tayo ngayon? Tayo ay 110 or 120 million. Hindi ko na ma-remember eh. Dati yun kasi yung mga doktor natin, karamihan dyan pumupunta sa ibang bansa. Yung iba naman ay sa private, no? Sa private practice. Hindi na naman natin masisisi yan. You know? So if it is private practice, limited. Yung may kaya lang, may pera lang na mga kababayan natin ang mapagsiservisyo nila. So kung dumami ang ating mga doktor, talagang lalagyan din natin ng mga yung return service. Dito sa Agusan del Sur, sina Governor Santiago Cani, marami silang napagraduate na doktor at naging doktor rito sa mga munisipyo sa return service nila. Meron nga sa akin si Dr. Mitche. So, yan, no? Lagyan natin ng 5 to 10 years na return in service. So, naway mag-materialize na itong ating mga College of Medicine dito sa Mindanao. Take a listen, nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. But listen to your heart before you tell him goodbye.
Good evening, Doc Prince. Pa-shoutout ko sa mga atis and brothers. Dasiglang kanunay o ampo lang sa matag adlaw. Shoutout from Butuan City kay Winori. Ayan, si Winori po, no? Ayan, nagpapa-shoutout sa ating mga brothers and atis. Last Sunday na rin, no, nung linggo, no. Kaya lalo tayong nasunog doon, na sunburn. Laro kami ng may mga paliga diyan, no, ng football. Nga lang umulan ng malakas ng mga bandang 2:00. So hindi tayo nakapaglaro, hindi na ituloy, nag-shootout na lang. Yung shootout nag-penalty na lang, no. So yan, natalo tayo through shootout, no. Sayang, di natuloy. So, tanggapin natin yung talo natin ng shootout, no? Nag-miss nga ako ng isa, eh. Pero yun, ganun talaga ang buhay. You predicted it, what will happen, because you calibrated yourself, no? So, any kind of situation. Pero, pag dumating yung mga hindi inaasahan, no? Na pangyayari, di ba, Mutayep, no? Ito, nandito si Mutayep. Halika nga, pakita ka lang rito. Kasi, dito. Dito ka sa harap, dito ka. O, yan, no? Para makita ka, o. O, ipakita mo pa. Yan ang ating, si Mutayep Dako, yan, no? Maraming fans yan, no? So, kasama siya nung linggo. So, biglang umulan, no? Alam mo yun, biglang umulan, no? Kasi makakalaban namin yung mga senior, eh. Sabi, may advantage kami noon, eh. Mga senior dyan, mga band pa. Ang problema, biglang umulan. So, nawala. So, doon kami tinalo sa shootout. Oh, ganun ang buhay, ano. Kahit anong predict mo, kahit anong plano mo, no. Pero, biglang may mga sitwasyon na mag-shift, no. Wala ka nang magagawa doon, no. Ganyan ang buhay, ganyan ang buhay. Pag tayo ay nagplano, ay walang pinakamagaling magplano kundi ang ating tinatawag nating the supreme being, no, the Al-Makirin, the best planner, ang ating higher, no. Anong tawag doon na Mutayep? Ang creator, ayun. Kaigsunan, actually, sa sobrang pagod ko, ayaw ko sana mag-broadcast kasi kagaling lang namin sa Nimsu, dyan sa may Tandag City, no? Napagod ako. Kaso talagang tumuloy ako kasi meron sana akong bisita, no? Kaso hindi tumuloy. Nag-commit kasi ako, Hindi tumuloy kasi natakot yata, no? Yung ating mga players sa tennis. Last week kasi nakakalaro ko yung mga batang yon, sina Isaac at saka ano pangalan yung isa? Si Cookie, no? Isang 8 years old, may 12 years old, at saka mga about 16 years old yung babae. Kalimutan ko yung mga pangalan nila. Baka nanonood sila ngayon. Sabi nila, magpapa-interview daw sila. Hindi naman sila sumipot. Di sila nag-reply. Ang purpose po namin, kaya gusto rin nilang magpa-interview sana kasi nga dito sa Agusan del Sur, actually mga regional player yan. Gusto kong manawagan sa ating buting gobernador, ang ating Vice Governor Patricia Plaza, kasi ano rin yan, mukhang mahilig din sa sports yan. Bigyan nyo ng atensyon, ang pansin, ang tennis, no? Nagreklamo sila sa akin, Last week naglaro ako ng tennis, no? Kasama ko sila doon sa San Franz, hindi sa Caraos, doon sa may munisipyo. So gabi, sabi nila wala daw pumapansin sa tennis court, sa tennis.
Ngayon po, saktong-sakto. Congratulations! Wow! Congratulations! Ang ating bayaning Alex Yala ay nanalo first champion niya ng World Tennis, no? WTA. Imagine, no, ang ating Women's Tennis Association, tama ba? So walang Pilipino talaga nanalo sa world, no? Siya lang. Wala akong maalala na Pilipino eh. So Alex Yala, ayan, no? Doon natalo siya sa US Open, no? Pero rumaranking na siya ngayon, na? Ayan. So tama-tama, tulad ng yung mga batang yun, no? Kasi medyo nagtitennis-tennis ako ngayon, ay suportahan natin. Kasi meron dito, sabi ko, dito sa sports complex, ang ganda ng ating tennis court. Bukod sa luma, ito malapit dito sa studio, yung bago ngayon ay turf pa. Yung court niya. Ang ganda. So nananawagan ako na suportahan natin ang ating mga tennis player, ng ating mga kabataan. Hindi po galing sa akin yan. Talagang galing sa kanila. Kaya nga gusto ko sana ma-interview sila. Kaso mukhang nahiya. No? Hindi sila, nahiya sila. No? Ayan, pinaparating ko na, Isaac, ay yung 8 years old, ang galing, no? Tapos si Cookie, no? Ang gagaling nila, no? Pero mga regional players yan sa tennis, no? So, malamang sana ma-qualified sila sa palaro. So, marami daw magagaling na tennis player. Yung iba, napupunta na sa Manila, nagiging scholar na sa mga universities doon. Dito sa atin sa Agsur, no? So ngayon ko lang nabigyan ng pansin yung tennis, no? So talagang galing po sa kanila yan, not because naglaro ako, kundi talagang galing sa kanila. Pipilitin ko rin na ma-interview ulit para mas maganda ay manggaling sa kanila. Suportahan natin sila dito sa atin sa probinsya ng Agusan del Sur. Suportahan natin ang ating mga tennis player, lalong-lalo na ang babata pa. Yung future nila talagang promising, no? Malaki ang ang may ambag nila. Alam niyo po, ang abang bata ay doon inumpisaan ang training or yung passion nila sa sports or whatever kind of field. Yan po, panigurado po sa pag nakaka-reach sila sa bago pa sila ma-reach sa professionals, ang dami nilang award. And a very good example yan si Alex Yala po. Ayan, no? Wow! Congratulations! Kaigsunan, inulit ko po, no? Sana bigyan natin ng pansin ng ating mga tennis player, no? Yan ay nakakaligtaan po sila. Good evening, pa-shoutout ko sa mga brothers and ates. God bless us all. From Brother Joel Mark. Ayan, no? Amping always, og ampo sa Ginoo, watching from Tago, Surigao del Sur. Ayan, Brother Joel Mark, no? Dumaan ako dyan sa Tago ngayon lang hapon, no? Dyan yata kami nabasa, no? Umulan, no? Ayan, no? Good evening daw, sa ating mga brothers. RJ Source, good evening. Shout out ko sa mga brothers and ates dasiglang sa matag adlaw og labi na kay bro Jen Kirby og bro Arthur coming from bro RGS Hair at Loreto, Agusan del Sur. Ayan. Pagpatuloy nyo ang inyong pagbabago, mga kapatid.
kaigsunan, good evening, Sir Mutaib Tidako. Invite po natin sila, Doc, for upcoming Color Fun Run this coming September 27, 4 a.m. at DOH DTRC ADS facility. For more information, visit DTRC Agusan del Sur FB page and scan the QR code for more details. Ayan, from Noreen pala, sa sa September 27, 2025. Yan, napit na. Yan po ay isa yan sa aming tribute sa inyo sa bilang 6th year anniversary ng ating DATRC Agusan del Sur, ang ating facility. Magkakaroon po tayo ng version 2 ng Fun Run. May 5 kilometers and 10 kilometers. Mag-start po yan sa mismong facility, tapos tama ba? Doon sa may rotonda. Tapos, doon naman sa 10 kilometers, 5 plus 5, di 10 na. So, babalik ka lang sa facility ng rehab, tapos ikot ka sa rotonda, babalik ka para maging 10 kilometers. Pero yung 5 kilometers, mag-start sa rotonda. Tama? Sa may barangay hall. Oh. Yes. Oh, yan. Oh. Yan po ang ating fun run on September 27. What is the day? Anong araw po yan? Saturday. Saturday po yan. Ng 4 a.m. Ayan. No? Tapos, sa gabi, mayroon po kaming mini concert. No? Ang purpose ko, bakit biglang magpapakonsert si Doc Prince sa rehab? Siyempre, doon sa program ay i-close ko yan. Kasi mayroon po tayong confidentiality sa ating facility. Just so happen na sa may admin ay malawak ang aking admin grounds. So doon tayo maglalagay ng stage. I-open po natin sa mini concert. Ang 100 ang entrance. Walang food or tubig kasi nga ayaw namin mapasukan ng kontraband. And of course, walang alak doon. Kaya nga ito yung kakaibang concert na to. Kasi nga sa amin, rehab yan. So, walang alak, walang sigarilyo, walang vaping. Kasi, pag ikaw ay pinilit mo yan, makalusot ka, hindi kita palalabasin. Rehab na kita ng diretso. So, kakaibang concert yan. Tapos, meron namang mga pagkain doon na galing sa akin staff na binibenta nila sa maliit na halaga. No? So, mini concert, 100 lang entrance. And concert for a cause. Kung meron kaming nalikom na pera doon, ay ibibigay natin sa ating mga pasyente, sa mga needs nila. Kasi tumatagal sa amin ang 6 months to 1 year yan eh. Mga sabon, hindi na, kung ano-ano na hindi nga pinapabayan ng mga pamilya nila eh. So yan po yung purpose. Pero the truth of the matter, which is one of my main purpose, bukod doon sa malikom na pera, itong main purpose ko, to continually erase the stigma among those person use drugs, na ito palang rehab ay hindi para sa mga baliw. Magkakandak nga ako ng concert dyan eh. Diba? Para ma-welcome sa inyo. Kaya kayong mga nalulun sa bisyo, sa addiction, you have all the chance na magpa-admit voluntarily. Yan din ang pinaka-main purpose ko. So after morning yon ng fun run, sa gabi, alas 7, no? Alas 7 mag-start kasi para makapagdasal naman pag 6 o'clock. Tapos ang aking mga pasyente doon sa may program division, papanoorin na lang ng meron akong mga TV doon. Pero dito sa admin ground, papasokin ko talaga kayo. Yan. So, it's not, there's nothing wrong magpakasaya without any stimulant. What I'm trying to say, mga stimulant, toxic substance, yan. Alak, sigarilyo, pwede ka namang magpakasaya, nawala eh. Sabi ko nga doon sa NIMSU kanina, nagulat kayo sa aking attire, no?
Akala nyo, bugoy-bugoy lang ako. You don't need to be bad just to look good. I mean, just to look cool. You don't need to be bad just to look cool. So, ganito ater ko, mahaba buhok ko, pero I don't smoke, I don't drink. Ganun po yun. So, pwede naman tayo magpakasaya without those kind of substance, no? So, binubuksan ko po yan para sa inyo. So, in 3 hours, pinangamatagal na yung 3 hours, mag-concert po tayo dyan. Tapos, meron po tayong mga pakulo doon, may parapol pa nga eh. Tapos, siyempre, nandun pa rin ang ating concert ay yung advocacy natin sa drug awareness prevention sa ating mga kababayan. Ipakita natin na pwede tayong magsaya na wala yung any kind of substance. I've been wandering early and late from New York City to the Golden Gate, and it don't look like I'll ever stop my walk. Kay Dante Luna, shout out, advance anniversary dito si Agusan del Sur. Dante Luna ng Trento. Yan, naway patuloy ang inyong mga pagmabago. Okay, ulitin ko ha. Meron po tayo sa September 27, 4 a.m. po ang fun run, at saka ang concert ay the same day, 6 p.m. po. Ayan. My daddy was an engineer, my brother drives a hack, my sister takes in laundry while the baby balls a jack, and it don't look like I'll ever stop my wandering. I've been in the army, I worked on a farm, and all I've got to show is the muscle in my arm, and it don't look like I'll ever stop my wandering. My mom, she died when I was young. Alam nyo mga kaibigan, mga kababayan, ayan, kaibigan, sa ganitong putok na putok itong mga issue sa korupsyon, huwag nyo sanang kalimutan ang problema natin sa droga. Baka matatakpan yan. Actually, sabi ko nga doon sa aming management review sa Visayas, Mindanao, I told to those, sabi ko sa ating mga exicom, iparating nyo to, sabi ko, sayang yung sona ng ating presidente kasi doon na i-report ang mga nahuling mga drug personalities, mga high value target, kung ilan yon, may tali. Pero bakit hindi man lang nag-appear yung napagservisyoan natin na mga na-rehabilitate natin? Actually, bidang-bida ang DOH. Sabi ko nga, 24 TRC. Marami tayong na-inpatient, na-outpatient, aftercare program, na-rehab. Bakit hindi nailagay doon? Kasi ang nailagay lang doon yung decrease of supply, yung mga nahuhuli lang na mga high value drug personalities, pati yung mga drugs na nahuli. Dapat nakalagay din doon. Statistically nakalagay doon ang dami na natin nagastusan sa ating mga person use drugs. Yun po, bida dyan ng DOH. TRC, gusto nyo, sabihin ko sa inyo, no? In the form of disseminating itong mga drug abuse treatment and rehabilitation center natin, ha? Meron po dyan ang bagong-bago, ang Bauco, dyan sa may Benguet, sa may Baguio. TRC Bauco, ayan, si Doc Gary nandyan. TRC La Union, TRC Dagupan, TRC Isabela, ayan, TRC Bataan, TRC, siyempre, ang pinaka
pinaka-antik dyan, no? Sina Doc Pons, TRC Bikutan. Ito, bagong-bago, kina Doc Bien, TRC Las Piñas. Diba? Ang dami. Ito lang sa amin, yung 24 TRC. Ang TRC Cebu, puro babae yan. Kay Doc Jazz. Ang TRC, ayaw nga pala, nung last time, di ko na greet di ko daw na habol, mabatis, ma-shout out si Doc Jasmine Peralta. Si Doc Jazz, ang ating Chief of Hospital 3 ng TRC Cebu. Ayan. Yan po ay, I believe, single yan, no? Talagang kung may AFAM, no? Just kidding aside, no? Pero single siya. Ayan, no? So, TRC Argao. Ayan. Yan, sa may Argao, mga male TRC yan. Yan. Si Doxy, yung ating father na Chief of Hospital 3. Sa TRC Malinaw, TRC, mga nababanggit ko lang, mayroon pa sa Cavite, hindi pa nabubuksan yan. No, hopefully mabuksan yan, napakalaki yan. Tama-tama dyan sa Cavite. Maraming droga dyan Marami. Marami talaga. Kaya talaga dapat expected mapuno yung TRC Cavite niyan. Hoy, mayroon pala sa TRC Tagaytay. Ayan, si Doc Orly Padilla. Mga kasamahan ko yan. Marami. Si Doc Portia, TRC Iloilo. Yan. Yan. Ano pa? TRC, my goodness, nakakalimutan ko dito sa Visayas. Dito sa Mindanao. TRC Anumar, dyan sa may Surigao City. TRC Bukidnon, Balay-Balay. Yan, si Attorney Dr. KP. TRC Malagos. Yan si Doc RJ. Doc RJ, bigyan mo ko ng 20 na Davao. Kinumit ko sa inyo yan. No? Yung mga mandatory nyo. Kasi alam ko, ang dami yung... wala na akong Davao So, what I'm trying to say, Davao region yan. So, cater ko sila. Punong-puno na rin siya. No? TRC Malagos. Yan. Kay Doc RJ Villanueva. TRC Cagayan de Oro, TRC, yan, bagong-bago itong TRC Zamboanga. Naway maka-admit na sila. Matagal nang yan nakatiwangwang. Iwan ko ba? Sabi ko, lagyan na ng yan, perimeter para makapasok na yung mga pasyente nyo for inpatient. Marami tayo. TRC Suksagen, nandyan si Dr. Quinones, no? Naway yung gustong magtanggal sa'yo ay makarma. O kaya mabangungutin kasi gusto nila tanggalin dyan Kaya mo yan, TRC Chief ng Suksagen na Dr. Quinones. TRC, ang dami. Ano ba ang nakalimutan ko pa? Tayo dito sa Agusan do Sur. So 24 po kami. Yan, punuin nyo yan. Ang commitment sa amin ni Undersecretary Murillo dito sa Mindanao, mga TRC. Punuin nyo yan. Akong bahala, sabi ni Yusek Murillo, lalagyan natin ng pundo yan. Ayan, yan dapat ang mga leader. Ayan, Yusek Murillo, kayo po ay proud kami sa inyo. Naway kayo ay patuloy na tumulong sa amin sa mga .RC. Rings around the way it used to be. I am older now. Kaya binanggit ko po lahat yon para ipaalam sa inyo. Marami po tayong Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center na National Health Facility. Ayan, mag-voluntary admission kayo. Ako, 30 yata ang uneven 40. Dumami na At saka next year, mag-upgrade na ako ng 300 bed capacity. Ayan. Well, anyway, napakabilis ang oras. Inaabot tayo ng 1 oras. No? Para na lang isang saglit lang. No? Marami pa tayo sanang pag-uusapan. Naway sa susunod ng ating panayam, sa susunod na Martes, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Ang inyong lingkod, ang inyong prinsiping manggagamot, Dr. Milhamid Prince Tumawis, kalinaw og kaimsog. Maayong gabi. Wassalam.
but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. Broadcasting live from Governor D.O. Plaza Government Center, Papinay Prosperidad, Agusan del Sur. This is 89.7 Agusan Radio FM. The broadcast